tayo po'y magbibigay pansin na sa atin pong magiging mensahe ngayong umagang ito. So, ang ating pong teksto ay nasa 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2, isang bersikulo lang po ang babasahin po natin. Okay, verse number 30. 1 Samuel chapter 2 and verse number 30. Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, Be it far from me, from them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Gusto ko po yung portion na yun. In fact, yung po ang dahilan kung bakit ko po nabalikan ang verse na ito. Yung pong pinaka-idea na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon. For them that honor me, I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, pinupuri po namin ang iyong kataas-taasang pangalan. Salamat po sa muling magandang pagkakataon na kami po'y magsasalo-salo sa iyong salita. May you again bless us, O Lord, through thy word. May you empower your humble servant. I need wisdom from you, Heavenly Father. So please guide me and teach me, Lord. Teach even your people through this message, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, ang tatalakayin po natin, mga kapatid, ay ang mensaheng pinamagatan kong honor God as God. Okay? Honor God as He is. Atin pong parangalan ang Diyos bilang Diyos po talaga. Sapagkat ito po ang kaso ng marami sa panahon po natin ngayon. In fact, doon po sa sulat ni Apostol Pablo, halos pareho din po ang concept. Diba? Na bagamat kilala po ang Diyos, yan po yung nasa Romans chapter 1. Na bagamat kilala nila ang Diyos, hindi po niluwalhati na gaya ng Diyos. Okay? Kundi kanila pong pinaliwala. So, ito pong mga talatang ito, ang pumapasok sa isip ko, kasi katulad po ng binanggit ko, considering that every day, kailangan ko pong mag-share, kailangan ko pong magpakain ng salita ng Diyos sa bawat mga gutom at uhaw sa kanyang katwiran. Yung mga laging eager na makarinig ng mensahe. At ayoko naman pong basta makaraos lang po tayo. So, ang ginagawa ko po, ang nagiging prayer ko po, yung pong mga naging, sabihin nating, striking or remarkable na mga verses po sa akin, especially yung pinaka-thought ng mga talata, yung pinaka-substance po nito, yun po yung nire-recall ko po. And it is very true, di ba, that the Holy Spirit will bring back into your memory kung ano po yung ating pong na pag-aralan, yung ating pong napakinggan, yung ating pong nabasa. At yun po yung portion na talagang nasa isip ko po ngayon. Yung honor God as He is. Honor God as God. So again, sa Romans chapter 1, yan po ang maliwanag na talagang ipinahayag ng Panginoon. Sabi niya, because when they knew God, they glorify Him not as God. So yung concept na yon. Pero mga kapatid, inisip ko rin po yung statement na ito. Na kung saan malinaw po sa talata, di ba? Na ang sabi po ng verse number 30, Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, Be it far from me, from them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. So I believe ito po ay isang magandang paalala sa mga tunay na nakakakilala at kumikilala sa Diyos. Na dapat iyon po ang ating tiyakin, mga kapatid. Kumbaga sa idea, kung sinasabi natin na siya ang Diyos, ang tratong tama
sa kanya ay trato na para sa tunay na Diyos. Dito po sa ating talata, ang konteksto po nito mga kapatid, this is about the decline, okay, of the Israelites sa kanilang spiritual na buhay. So, makikita natin na sa leadership po ni Eli, mukhang may problema kasi yung mga anak po niya, 'di ba? Yan nga po ang naging dahilan kung bakit doon na nag-ugat yung tinatawag nating mga tao na kung saan hindi nila nagugustuhan sapagkat yung mga tagapangasiwa mismo may problema doon sa kanilang mga anak. Actually, the same thing din naman sa nangyari po doon kay Propeta Samuel, di po ba, na yung mga anak niya. Pero ito po, ang gusto kong makita, merong problema po sa bahagi po ni Eli. Hinuha ko po yung pinaka-background, mga kapatid. And you know what? Yung kanyang mga anak na si Hophni at saka si Pinehas, di ba? Sila po ay nasa posisyon, pero sila'y corrupt. Naku, minaisip po ba kayo na pinag-uusapan natin ang korupsyon, mga kapatid? Sila po ay naging corrupt sa kanilang practice. At dito po sa ating pong bansa, we cannot deny the fact na ang korupsyon po ay nagiging talamak. Ano po? Hindi mo na tuloy malaman kung sino ang paniniwalaan mo sapagkat nahandyan na po ang mga masasabi po nating mga estilo na para ma-divert ang mga atensyon sa iba at hindi mapansin kung ano po ang kanilang mga problema. So, matindi po ang korupsyon dito po sa ating bansa. So, the same thing. Ito po malala sapagkat meron pong spiritual na aspeto na gusto kong bigyan natin ng pansin. Okay? They stole the sacrifices. Ganon din po mga kapatid, nabuhay na po sa immorality. Talagang yung kanila pong masasabi nating posisyon na dapat sana mapangalagaan, masasabi nating nayuyurakan na po, nasira na po mga kapatid. At ang mabigat, alam po ni Eli ang kanila pong wickedness, pero hindi po sila binibigyan ng tinatawag na babala, hindi pinagbabawalan. Mga kapatid, kaya dito po, nagpadala ang Panginoon ng prophet para nang sa ganon, i-declare po ang judgment ng ating Panginoon. So, mahalaga na ito po ay ating pong pag-isipang mabuti sapagkat sa ating pong panahon, hindi po nalalayo mga kapatid. So, ang ating pong magiging sentro ay ang patungkol sa tinatawag nating pagbibigay parangal sa Diyos. Kumbaga, ating pong parangalan ang Diyos bilang Diyos talaga. Honor God as God. Kaya dito medyo masasaway po yung bang ang gaan na magbukas ng ating bibig na siya'y Panginoon, pero sa pamumuhay natin, hindi naman lumalabas na siya ang Panginoon. Yung pang marirebuke po tayo na sinasabi nating meron tayong Diyos, pero kung tayo po'y mabuhay, parang walang Diyos. So napakaganda po na tayo mapaalalahanan ngayon pong sandaling ito. Again, ang message po natin is honor God as God. So number one, let us consider the demand of honor. The demand of honor. Sapagkat yun ang eksaktong sinabi po. And I believe you will all agree with me na ito po ang deserve ng Panginoon. 'Di ba? Deserve ng Panginoon na i-honor po natin siya. 'Di ba? At may dahilan. May dahilan po kung bakit dapat talaga atin pong parangalan ang Panginoon. Sapagkat kung ang pag-uusapan po ay ang kanyang person, 'di ba? It is good to somehow realize that and recognize that we need to revere God, we need to honor God because of His person. Kung sino po siya, 'di ba? We know that God is holy. Ang Diyos ay banal. Maaalala niyo po ang matinding naramdaman po ni Isaiah. Doon po sa Isaiah chapter 6, na nung kanyang namasdan ang kalwalhatian ng Panginoon. Talagang nagkaroon siya ng talagang masasabi po nating kapahayagan na nagpakita ng kanyang pagiging kaaba-aba sapagkat yung karilagan, yung kadakilaan ng Panginoon ay sumilay sa kanya. What I mean to say, the glory of God. Mga kapatid, mga minamahal, nasa panahon po tayo ngayon na tila baga pati ang Diyos
masasabi nating nalalapastangan na po ng napakarami. Well, kahit naman doon sa Bible times, nangyayari po yan, pero masasabi ko po sa inyo na talagang talamak po habang lumilipas ang panahon sa patuloy na pagsulong ng panahon, talagang marami po ang hindi nyo nakakakitaan at kadadamahan ng pagkilala sa Diyos. And please listen very carefully because sometimes hindi natin nanonotice ito or itinetake po natin itong shallow. Na kapag tayo po ay pumupunta sa bahay-sambahan, may mga pagkakataon po, imagine nasa sambahan na tayo, cellphone pa rin ang hawak natin. Nasa sambahan na po tayo, chat pa rin tayo ng chat, text pa rin tayo ng text, at worse, yung iba baka may mga games pa sa kanilang cellphone. Hindi ba tayo kinikilabutan? Hindi po ba natin naiisip na ito po ay isa sa paraan na nalalapastangan po natin ang Diyos na dapat sana sinasamba natin at yung pagsamba natin sa Kanya ay dapat kadamahan ng mataas na paggalang, mataas na pagkilala? Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa sa atin. It is really good na kung pupunta tayo sa church, ang ating pong sentruhan, pagsamba talaga. Okay? Let us honor the Lord. God demands honor because of His person. Sino ba talaga yung sinasamba natin? Because of His power, mga kapatid. Always remember that our God is sovereign. Di po ba? So dapat po, nandun yung ating pagpaparangal sa Kanya because of His person, because of His power, and because of His presence. Ay, alam niyo po, ang presensya ng Panginoon, lalo na kung mapag-aaralan po natin, yung pong kadakilaan nito, kahit sa panahon ng lumang tipan. Mga kapatid, always recognize the presence of God in our worship, in everything na ginagawa natin. So we need to honor God. God demand. The Bible demand. Diba? Yung talagang, yung parangal na dapat ibigay po sa Kanya. The demand of honor. Yan po ang ating pinibigyan ng pansin ngayon. Because of His person, because of His power, because of His presence, mga kapatid. Ibang-iba, pagkadama natin sa worship, yung presensya ng Diyos. Hindi natin kailangan maging emosyonal, pero hindi naman po pwedeng walang emosyon. Magandang dama natin ang presensya ng Diyos sa bawat pag-awit natin. Maganda na dama natin ang presensya ng Diyos sa ating pong worship. Maganda na dama natin ang presensya ng Diyos sa ating pong mga ginagawa para sa Kanya. So, honor Him with our worship. Diba? Honor Him with our walk. So parangalan po natin siya sa ating pagsamba. Diba? Ating pong parangalan ng Diyos sa ating mga paglakad. Ingatan po natin ang ating pamumuhay kasi isang paraan na mabibigyan natin ng honor ang Panginoon sa pamagitan po ng patutuo natin, nung pamumuhay po natin. Kumbaga mga kapatid, kapag ka po ang anak ay maayos, kapag kakapuri-puri ang anak, napupuri ang kanyang magulang. Kaya ganun din po tayo. So mga kapatid, the demand of honor. Ang sabi po, I will honor him that honor me. Diba? So yung pong nagpaparangal sa kanya, ang sabi po, pararangalan din ng Panginoon. So kaya po, ito yung ating encouragement ngayon. Diba? Let us honor God as God, mga kapatid. Let us honor His person, honor His power, and honor His presence. Let us honor God with our worship. Let us honor God with our walk. And let us honor God with our works. Diba? Sa ano bang gagawin natin? Diyos po ang ating parangalan, mga kapatid. Diyos ang ating pong dakilain. So, napakagandang paalala, napakahalagang paalala, because God demands it, di po ba? God demands honor sapagkat karapat dapat siya. Deserve ng Diyos na siya po ay ating parangalan. Tingnan niyo po kung gaano kaseryoso. Like for example, si Apostle Paul, kung bibigyan po natin ng weight yung kanya pong sinabi, di po ba? Because when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, di ba?
Tapos pagka sinundan niyo po yan sa Romans chapter 1, actually po, ang binibigyang pansin niya is about the wrath of God. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, uncleanness, and unrighteousness of men. So ito po yung pinalitan yung kalwalatian ng Diyos na di nasisira, na gaya ng larawan ng taong nasisira, mga kapatid. So hindi po kalugod-lugod sa Diyos na atin pong tinatawag siyang Diyos, pero hindi natin siya kinikilala o pinararangalan bilang tunay na Diyos. Mga kapatid, the demand of honor. This time, it is also good to learn the description of honor. The description of honor. How do we honor God? Paano po natin pinararangalan ng Panginoon? Okay? Mga kapatid, alam natin that obedience honors God. Yung pagsunod po, nagbibigay parangal sa Diyos. Siyempre po, ang kabaliktaran nito, pagka po nadidishonor siya, siguro, isa sa magandang example, yung pong inutusan ng Panginoon si Prophet Malakay, nasulatan niya yung kanyang bayan dahil po sa kanilang naging maling kaisipan na nawala na po ang karangalan ng Panginoon. Remember that? Malakay chapter 1, sa verse number 6, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? So ang isa sa naging problema ng mga tao sa panahon po ni Prophet Malakay, ang isa sa naging problema ng bayan ng Diyos ay yung na-dishonor po nila ang Panginoon. 'Di ba? So importante po na seryosohin po natin ito. So how do we honor God? Sa papanong paraan? By revering His Word. 'Di ba? Isang paraan na atin pong pararangalan ng Diyos, ito po yung paglalarawan na dapat sa usapang pagbibigay honor sa Panginoon, ito yung ginagalang natin yung kanyang salita. So dito po ang po pwede natin kunin yung magandang katangian po ng Thessalonian Church, na talagang ang reception nila sa Word of God, hindi nila tinatanggap na parang tao lang po ang nagsasalita. Remember, 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of men. Binigyan diin pa po yan ni Apostle Paul. Hindi nyo tinanggap ang salita ng Diyos na parang salita lang ng tao. Sad to say, many so-called believers pa naman, pero the way they treated the Word of God, parang hindi po salita ng Diyos. Kailangan po nating ipaalala yan. Kailangan po nating sabihin yan. At ito po, dapat magdala na po sa atin sa kaisipan na pag nag-worship tayo, hanggat maaari, focus po tayo. Lalo na po kapag time ng preaching, 'di ba? Lalo na pag oras na po ng pangangaral, mga kapatid. Siyempre, pag ipinapangaral na po ang salita ng Diyos, dapat po bigyan natin ng mataas na paggalang. So mga kapatid, the description of honor, okay, again, sinasagot ko sa inyo yung tanong, how do we honor God? 'Di ba? Ikaw, ako, paano natin ino-honor ang Panginoon? By revering His Word. Yun talagang nandoon yung ating mataas na paggalang. Meron pa nga po ako na ituro, di po ba? Sa salita ng Diyos, mahalaga yung readiness. Sa salita ng Diyos, mahalaga yung reverence. Sa salita ng Diyos, mahalaga po yung rejoicing. Sa salita ng Diyos, mahalaga po yung reception, yung response, di po ba? Importante po yan. Kaya magandang makakita ng mga Kristiyano na pag nasa church, naku, napaka-attentive talaga. At hindi lang yun, napaka-responsive pa. So, ganun ang isang dapat na makikitang larawan, na kapag ka ipinapangaral ang salita ng Diyos, attentive po tayo, ipinakikita natin na iginagalang natin talaga ang ating Panginoon. So, honoring God by revering His Word. Hindi lamang po yan, by respecting His worship. By respecting His worship. Ibig sabihin, talagang kung ito'y pagsamba sa Kanya, yung pagsamba po natin, kadamhan din po ng paggalang, mga kapatid. So, ito po ho, don't get me wrong. Hindi po required ang bagong damit sa ating pong pagsamba. Pero naniniwala ako na dapat maayos ang ating pong pananamit kapag tayo po'y sumasamba. Okay? Kasi isang paraan ng paggalang yan. Pag umaharap po tayo sa taong haharapin po natin. Di po ba?
So mga kapatid, mga minamahal, may concept po kasi na ang idea po ng humility, para bang, alam niyo po yon, yung maling concept ng humility. Sana po sa humility natin, hindi naman nadidishonor ang Panginoon. Sana kapag kasasamba tayo, hindi naman po parang, sorry po ho, hindi naman sana parang palengke ang pupuntahan natin. Hindi naman sana parang laruan ang pupuntahan natin. Lalo naman sana hindi po parang swimming ang pupuntahan po natin. Sana po kapag ka po tayo ay magwo-worship, doon pa lang po sa ating pong itsura, mararamdaman na po at magkaka-ID na po na worship ang pupuntahan natin. Ngayon, meron po talagang kumbaga sa pangangatwiran, para lang ma-justify ang cool na pamamaraan po ng pagdalo, minsan po, ang ginagamit nila, hindi naman daw tumitingin ang Diyos sa panglabas. Okay, kayo po mag-isip. Kung ang Diyos hindi talaga tumitingin sa panglabas, kasi ang ginagamit nilang talata, yung bang sinabi po ng Panginoon kay Prophet Samuel, ang sinabi po ni Prophet Samuel, di po ba? That man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Di ba? Nung pipili na po ng magiging king. So, yun po yung pinaka-context. So, ang nangyari po, tiningnan na lahat ng mga magkakapatid, ang naiwan po si David. And then, nung pong binigyang pansin po yan sa pagpili, ang sinasabi po, nung lumapit po at nagsabi sa Diyos, di ba? Kumbaga, wala na. Pero, ang totoo niyan, ang naging consideration kasi, sa idea ng pipiliin, yung outward, looks, mga kapatid. So doon po ipinoint out na ang basihan ng Diyos hindi yung panglabas kundi yung pangloob. Ang sabi, man looketh on the outward appearance but the Lord looketh on the heart. Pero wala pong pinakita sa idea ng talatang yun na hindi po concern ang Diyos sa panglabas. Kasi kung ganun po, edi hindi na sana nagturo ang Biblia na kung paano dapat manamit ang mga kababaihan. For example, 'di ba? Ano ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? Let your women learn, sabi, to adorn themselves in modest apparel. So bakit nagtuturo pa ng ganon kung hindi po concern sa panglabas? 'Di ba? So kahit nga po yung itsura natin, concern ng Panginoon, huwag ka na kasi mangot. Di po ba? Huwag ka na kasi mangot. Nung sabi niya kay Cain, ba't ganyan mukha mo? Di ba? Why art thou wroth and why is thy countenance fallen? Kaya maganda po, pag umaten tayo, minsan kasi sa worship, yung iba nga natatakot lumapit sa atin. Bakit? Kasi yung looks pa lang natin, parang may kaaway na kaagad tayo. Mga kapatid, pag-aralan po natin na kapag tayo po sumasamba, sana ma-realize po natin. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi po nagre-require na kailangan bago damit. Pero sana naman, alam nyo yung damit na bagay sa pagsamba. Hindi po siguro ang sexy na kasuotan, hindi siguro pang church yan. Madali naman po natin sigurong matanggap sa isang payak na pag-iisip na ang worship po, ang place ng worship, dapat po alam natin na medyo may kadisentihan, di po ba? So dapat disente naman po yung suot natin. Baka mamaya imbes na si Lord ang tingnan, 'di ba? Ikaw ang pagtitingnan ng mga tao. Hindi masama na mag-ayos ka, pero yung pag-aayos natin, hindi naman para kumuha ng glory na para sa Panginoon. Hindi naman kailangan mamahalin ang suot mo. Hindi rin naman kailangan na bago lagi ang suot mo. Ang sinasabi lang natin, dapat alam mo na ang kagayakan natin ay nagbibigay honor sa Panginoon sapagkat iyon po ang marapat. Amen? Yes, hindi po totoong hindi after ang Diyos sa panglabas. Idinidiin lang po niya na ang pinakabatayan niya yung kalooban. Kasi yun po ang kanya, kasi ang Diyos alam niya pati puso ng tao, di po ba? Pero again, kaya po tinuro. Sinabi po na yung mga lalaki, paano raw tayo dapat gumayak? Yung mga babae, paano raw po dapat tayo gumayak? Kung hindi po concern ang Diyos at walang pakialaman Diyos sa panglabas nating anyo, hindi na po ituturo sa Bible yan. Pero dapat na itinuro po sa Bible yan, it is wrong for us to conclude na hindi after ang Diyos sa panglabas na anyo natin. Mga kapatid, kung sasamba tayo, kung sa ilang mga formal gatherings nga 'di ba? Nagpapaka-formal tayo
Minsan namumroblema ka pa ng isusuot pagka a-attend ka sa mga kung ano-anong gathering. Tapos pagdating sa gawain ng Diyos, kahit ano na lang, mali po yun. Sa paglilingkod sa Diyos, kahit papano na lang. Okay? Sa pag-aalay sa Diyos at pagbibigay sa Diyos, kahit ano na lang. Sa kagayakan natin, pagsasamba sa Diyos, kahit ano na lang. Yan po ang eksaktong rebuke sa pamagitan po ni Prophet Malakay na sinasabi niya, okay, bakit kapag sabihin natin na sa Ama sa lupa, iginagalang, pero bakit ako? Nasaan ang galang nyo sa akin? Sa panahon ni Prophet Hagay, maliwanag po yan. Nagpapakainam kayo sa mga bahay nyo, pero bakit yung bahay ko wasak? So, ibig sabihin po mga kapatid, importante sa Diyos yung worship. Therefore, pwede nating i-honor ang Panginoon sa pamagitan ng paggalang natin sa Kanyang salita, paggalang natin sa pagsamba. Amen? And then, by regulating our ways. Diba? Kung meron tayong pagbibigay, galang at pagpupugay sa Panginoon, mga kapatid, dapat po, alam natin yung mga limitations natin. Alam natin kung ano yung para sa atin at hindi para sa atin. Ano yung para sa Kristiyano at hindi para sa hindi Kristiyano. Ano yung para sa anak ng Diyos at kung ano yung hindi dapat sa anak ng Diyos. So, yun po yung mga paalalang napakahalaga. Amen? So, mahalagang paalala yan. And then, by regarding His worth. Diba? By revering His word, by respecting His worship, by regulating our ways, and by regarding His worth. Yung atin pong isaalang-alang, kung gaano talaga yung halaga ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang pagsasalarawan ng tunay na pagrespeto at pagbibigay ng honor sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, atin pong i-evaluate ang sarili po natin. So, kasi kung siseryosohin nyo po, kung ite-take nating maliwanag itong mensaheng ito ang mensahe na magtuturo na ang late na pagsamba ay medyo lalabag doon sa usapin ng paggalang natin. Alam nyo, pag ginagalang nyo ang isang tao, hindi siya ang paghihintayin po natin. Kung mataas ang tingin natin sa isang tao, hindi po natin ilalagay sa katayuan siya po ang maghihintay sa atin. Kaya mga kapatid, huwag nyo pong hayaang ang worship service hindi masimulan dahil wala pa yung mga miyembro. Diba? Huwag nating makagawian po ang late na pagpunta sa church. Lalo na yung araw ng linggo, yung Wednesday, maintindihan mo pa. Sapagkat yung traffic, wala po sa control natin yan. Yung sitwasyon, wala sa control natin yan. Pero dapat alam natin na ang linggo, diba? Hindi kayo galing sa opisina niyan, galing kayo sa bahay. Kasi po, baka habitual na lang. Kaya payagan niyo po ako na maging totoo po sa inyo na dapat ma-rebuke ang ating pong nakaugalian na late na pagpunta sa panambahan. Kung yan lang po, hindi natin magagawa para sa Diyos, mga kapatid, wag natin palabasin na talagang Diyos ang trato po natin sa Kanya. Kasi kung talagang ang trato mo sa Kanya, Diyos, yung galang mo sa Kanya, galang sa isang Diyos. Yung pagkilala po natin sa Kanya, pagkilala sa isang Diyos talaga. Kaya nga sabi ko, kung ang araw-araw na pakikinig natin, magsiseryoso tayo, tiyak na ang epekto nito, napakaganda sa Christian life natin. Katulad ngayon, sa pag-aaral na ito, kung a-attend ka na magse-cellphone ka pa rin lagi habang nagse-service, parang wala. Parang hindi po tumalab at nagkaroon ng epekto sa iyo ang salita ng Panginoon. Paalala po, malinaw po ang sinabi ng ating talata, mga kapatid. Sa verse number 30 po, malinaw na malinaw po yan. For them that honor me, I will honor. Diba? And they that despise me shall be lightly esteemed. Mga kapatid, pipili ka sa kalagayan na kung ano rin ang gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo. Kaya kung sincero tayo at hindi po yung masabi lang na lagi tayong nakikinig, mga kapatid, nakakatuwa yun.
na naging ugali po natin, na laging nakikinig, pero accountability po natin ng aplikasyon. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kung pagkatapos nito, late ka pa rin lagi sa church, sa worship. Kung pagkatapos nito, cellphone ka pa rin ng cellphone habang nagwo-worship. Kung pagkatapos nito, kwentuhan tayo ng kwentuhan sa church. Kung pagkatapos nito, wala ka pa rin pakailam kung ano yung tamang gayak sa church, hindi po naging mabisa sa iyo ang mensaheng ito. Honor God as God, mga kapatid. Unang tinalakay natin, the demand of honor. Diba? The demand of honor. We need to honor His person. We need to honor His power. We need to honor His presence. Diba? At isa sa pinag-uusapan natin yan, nasa usapan ng honor, honor Him with our worship. Honor Him with our walk. Honor Him with our works. Doon po natin talaga ipakikita yung ating parangal sa Kanya. So, ikalawa, the description of honor. The description of honor, mga kapatid. How do we honor God? By revering His word. Amen? By respecting His worship. By regulating our ways. And by regarding His worth. Paramdam natin sa Diyos na pag sumasamba tayo, napakahalaga talaga ng Diyos sa atin. Amen? So, pangatlo po, the delight of honor. The delight of honor. Sa bahagi po ng Diyos, di ba? Sabi niya kasi, for them that honor me, them I will honor. Di ba? I will honor. Yan ang sabi ng Panginoon. So, when you lift God up, pagka ang Diyos itinaas natin, di ba? Ang sabi po, God will lift you up. Kapag ka itinaas mo ang Diyos, itataas ka ng Panginoon. Kapag ka pinarangalan mo ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Yan naman po eh. Alam niyo yung paraan ng Diyos ang pagpapakita na ino-honor niya tayo. Di ba? Sa kanyang masasabi nating favor na ibinibigay sa atin. His favor. Di ba? Yung kanyang masasabi nating yung rewards na inihanda niya para sa atin. So napakaganda po na maisip natin na ang Diyos, dahil particular sa kung ano ang magiging pagtrato po natin sa Kanya, kaya naman ang sinasabi niya, meron pong magiging magandang kapalit po ito. Diba? Because na-experience natin yung favor, yung fulfillment, di po ba? So, yung pong masasabi nating pangako ng Diyos na gantimpala sa ating ginagawa para sa Kanya. Kasi sa totoo, ang honor po, ang pagbibigay parangal natin sa Diyos, ito po ay magdadala sa atin sa promotion, sa protection, sa provision, sa maraming bagay, mga kapatid. Kaya napakaganda po na ating bigyang pansin po yan, na yung honor natin sa Diyos, atin pong ipadama kasi maganda ang balik nito. Kaya sa paggabay po natin sa bawat isa, i-honor natin ang Diyos. Saan? Sa schedule natin, sa service natin, sa pagiging katiwala natin, at talagang sa buhay na suko para sa Kanya. So, it is good to always consider that. Ang nakakatakot po, mga kapatid, yung sinabi po niya sa ikalawang bahagi o doon sa huling bahagi po. Dahil ang sabi niya, for them that honor me, I will honor. Pero ang sabi doon sa huling bahagi ng talata, and they that despise me shall be lightly esteemed. Mga kapatid, mga minamahal, ang isang pamamaraan po na masasabi natin na parang ang Diyos po ay hindi natin talaga pinakikitaan ng talagang tamang parangal kapag ka po tinatrato natin ang kanyang yung mga bagay na ukol sa Diyos na lightly, parang karaniwan lang. 'Di ba? When we treat His things casually. When we treat His commandments, mga kapatid, carelessly. Yung kapag ka po, halimbawa lang, 'di ba? Mga bagay na ukol sa Diyos, parang karaniwan. Karaniwan po yung trato natin. At tapos yung mga utos ng Diyos, parang hindi tayo maingat na baka hindi natin natutupad, mga kapatid. 'Di ba? Tapos parang ang gaang-gaang ng treatment natin. So, sa mga bagay na ukol po sa Kanya.
So, dito po, ang gusto kong makita nyo, yung danger. 'Di ba? Kapag ka dishonor natin ang Panginoon. Siyempre, pag natutuwa ang Panginoon sa atin, nandoon yung masasabi nating favor niya, tapos nandoon yung fruits, 'di ba? So, yung bunga, yung magandang resulta, tapos yung future reward na ipinangako po niya sa atin. Pero mga kapatid, ang danger naman kapag ka dishonor natin ang Panginoon, siyempre, ang Diyos ang hahatol niyan. So, siya po ang mismong hahatol sa atin. Kasi pansinin niyo po yung salitang, they that despise me shall be lightly esteemed, mga kapatid. Yung sinasabi ko po, pag sinabing despising God, ang idea nito ay yung itrato natin, yung mga bagay na ukol sa Kanya na mababaw lang. Yung utos niya na parang baliwalain po natin. So, nakakalungkot po yan. Kaya ano ang po pwedeng gawin ng Panginoon? Ano ang magiging kalalabasan po niyan? Pwede po na yung pagpapala, di ba? So, yung pagpapala po, maging mahirap para sa atin. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito, na kung merong pinakamagandang bigyan ng kasiyahan, ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi natin pagsisisihan kapag ka ang Diyos ang nabigyan natin ng kasiyahan. Kasi kadalasan, di po ba, ang ating sentro kung saan matutuwa ang tao, kung ano magugustuhan ng tao, bakit hindi natin i-apply po yan sa Diyos? Na sa bawat sasabihin natin, na sa bawat gagawin natin, na sa bawat mga pagpapahalaga natin, bakit hindi po natin gawin na ang Diyos ang sentrohan po natin? Yung maramdaman ng Diyos, yung ating pagpaparangal sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, be careful na baka nadidishonor po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung paano siya po'y nagre-reward sa mabuti, siya rin po ang nagre-reward sa masama. Ang ibig ko pong sabihin, kung meron pong gantimpala sa kabutihan, siyempre po, meron namang konsekwensya. Meron naman pong hindi magandang bunga ang kasamaan. Sa mga gumagalang, kumikilala sa Diyos, maniwala po kayo sa akin. Hindi po sasala ang sinabi ng Panginoon. Tayo po'y kanyang pagpapalain sa usapan ng promotion, provision, protection, at sa marami pang bagay, mga kapatid. You will surely enjoy the result kapag ka po inonor natin ang Panginoon. But, let me tell you this, na kung ikasasaya mo ang resulta ng paggalang at pagpaparangal at pagkilala mo sa Diyos, ikalulungkot mo naman ang magiging resulta kung babaliwalain mo siya sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, paalalang dapat pansinin ng bawat Kristiyano. Ang Diyos ay karapat-dapat sa pagkilala. Ang Diyos ay karapat-dapat sa paggalang. Ang Diyos ay karapat-dapat sa parangal. Kaya parangalan po natin ang Panginoon ayon sa ating pong tinatalakay ngayon, mga kapatid. Parangalan po natin ang Panginoon, ang kanyang person, ang kanyang power, ang kanyang presence. Let us, mga kapatid, honor God with our worship, with our walk. Diba? Ibig sabihin, in our works, dapat parangalan po natin ang Panginoon by revering His Word, by respecting His worship, diba? By regulating our ways, by regarding His worth. So, yun po ang masasabi nating magiging kaparaanan, ang magandang larawan ng pag-o-honor natin sa Diyos. Yun talagang ating pong bibigyan ng mataas na galang ang kanyang salita. At hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo. Ang church ay lugar ng worship. Okay? Hindi po ito parang ano po ba yung tawag natin doon? Parang internet cafe, yung mga ganun po. Hindi po siya para sa ganung disenyo. Kaya i-enjoy natin yung worship at i-enjoy tayo ng Panginoon sa ating worship. Bigyang pansin po natin. Alam nyo, ibang-iba po yung dating, yung kapag ka pupunta ka sa church na ang mind mo nakakondisyon na talagang ang gagawin mo, i-worship mo talaga siya. Yes. Magandang pag nakita kayo ng mga magkakapatiran, magandang masaya kayo, nagkukwentuhan kayo, pero hindi para sa atin yan, para sa Diyos ang worship.
'Diba? Minsan po kasi may mga bisita ni hindi natin maintindi. Kasi pag nakita-kita tayo, ang nangyayari minsan, may grupo-grupo na po tayo sa church eh. Hindi po maganda. Mga kapatid, dapat lahat nagkukondisyon na nandito tayo to worship God, nandito tayo to exalt the name of God, nandito tayo to praise the name of God. Ibang-iba po kapag ka pupunta sa church na talagang ang mind mo nakaset up sa ganun, magwo-worship ako sa Panginoon, di ba? And then, nandun po yung talagang masasabi nating paggalang sa kanyang salita, sa ating pagsamba, ipinakikita yan ng ating mga akto, mga kapatid. Diba? Minsan, pagka nagkakasawa yan po, nagkakatisuran pa, diba? Bakit naman ganun? Bakit naman ganun? Diba tama lang namang ayusin ang pananambahan po natin? Kaya, nakakatuwa po, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin, pag naupo sa likod, mali. Diba? Kaya lang po, maraming po pwedeng makagambala sa atin pag nagwo-worship tayo, tapos wag tayong proud. Huwag tayong proud. Kapag ka inaayos po, dahil Diyos ang sinasamba natin, di naman para sa tao natin gagawin yan eh. Kasi isipin nyo pong mabuti, ano ba talaga tama? Pagka nasa church tayo, ano ba talaga tama? Magkukwentuhan tayo o sasamba tayo? Pagka nasa church, ano po ba talaga ang tama? Magse-cellphone tayo o sasamba tayo? Kapag ka po ba nag-aawitan, exempted ka ba sa mga aawit? Bakit mo pa sasabing sasamba ka sa Diyos kung hindi naman pala iyon ang main thing? Kung hindi naman pala iyon ang focus mo pag pupunta tayo sa church. Tapos magkakatisuran tayo, magne-negatibo tayo, magdaramdam tayo. Well, kapag hindi nyo nagustuhan itong sinasabi ko, hindi po ako magdadalawang isip, mga kapatid, na sabihin at sabihin po ito sapagkat para sa akin, kung malalapastangan natin at hindi natin mabibigyan ng parangal at galang ang Diyos, wala rin. Wala rin ibig sabihin na nag-worship tayo. Kaya I hope and I pray na ito po ay naging blessing po sa atin. Kasi kailangan palalahanan tayo. Kala nyo ba ganun lang po yun? No. Kapag hindi nararamdaman ng Diyos na ino-honor natin siya, magsasuffer din po tayo ng consequence. Maaaring hindi natin namamalayan kadalasan kasi medyo nililibang po tayo ng kaaway. Pero sa totoo lang, disadvantage po sa bahagi po natin kapag hindi natin naparangalan ang ating Panginoon. So I hope and I pray na naging blessing pa rin. Sorry po, na-extend tayo, naputol po yung ating net. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na ang marapat po parangalan natin ng Diyos bilang siya po ang Diyos. Naaalala ko, meron po ako naging mensahe noon, glorify God as God. So the concept is the same. Pero ang kinuha ko po, yung mismong sinabi ng Panginoon, dahil nga po nagkaproblema si Eli, na parang pinabayaan po niya ang kanyang mga anak, doon po sa kanilang mga maling ways, mga kapatid, kaya nakakatakot din kapag ka sa church, payagan mo na lang ang mga magugulo, payagan mo na lang yung mga hindi maayos ang behavior, kapag ka po nagwo-worship, nakakatakot po sa church yung ganun. Kaya matuwa po tayo sa church na inaayos pa rin ang worship natin, na hindi basta makasamba lang, na hindi basta nakasimba lang. Maganda pa rin sa church na very particular pa rin. Ma-appreciate nyo pa rin yung pastor na pinapaalalahanan kayo pagkakailangan. Diba? Hindi yung sige-sige lang. Minsan kasi natatakot tayo, baka pagka pinaalala, wag naman po tayong umakto na parang hari naman pa tayo sa church, na lahat sisitahin po natin. Pero ang sinasabi ko po, walang masama na magpaalalahanan tayo sa isa't isa. In the first place, clear in our mind that our motive is to worship the Lord. And we need to worship God accordingly. We need to worship God na mayroong mataas na paggalang. Honor God as God. Worship God as God. Glorify God as God. Amen? Itrato natin ang Diyos, na Diyos po talaga. So manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Baga medyo nakadistract po ng konti ang net. Pero salamat sapagkat yung concept pa din ng message ay naibigay sa bawat isa. I pray, O Father, that you will continue to remind us about this very important thing, especially in our worship, Heavenly Father. Nawa ang aming pong pagkilala sa iyo at ang pagtrato sa iyo ay kadamahan mo na talagang tinatrato ka namin na ikaw po ang aming Diyos, ikaw po ang aming Panginoon. Thank you so much sa iyong naging guidance sa amin. Thank you so much sapagkat naloob mo pa rin na makapakinig kami ng maayos. Nawa, maisip po namin ng isa sa paraan ng parangal po namin sa iyo ay ang maayos na behavior po namin kapag kami sumasamba at ang aming pong focus and attention na sa iyo lamang kapag kami sumasamba
pagsamba na walang ibang bida, walang ibang kukuha ng atensyon, kundi ikaw lamang sa buhay ng iyong mga anak, sapagkat yun po ang tunay na diwa ng pagsamba. Thank you so much, Heavenly Father. May we be positive in accepting this message, and may we realize, Heavenly Father, na talagang deserving ka. You really deserves the best from us, Heavenly Father. Thank you so much. We love you, Lord. We appreciate you, Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Again, sorry po ho, beyond my control, yung net po natin. Kaya pati ako po, mga kapatid, nag-alala. Pero salamat sapagkat nabigyang pansin pa rin po natin ang mensaheng dapat marinig ng bawat isa. So, muli po, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Freddy de Vega, na Antibok ng Puso, lagit-lagi mangaral ng salita ng Diyos, at ang pinaka-layunin ay ang parangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, minsan pa, paalala ko sa inyo, honor God as God. Honor God as God.